Ayaw makinig ang tao. Anong gusto nilang makinig? Extrajudicial killing. At whose behest? Itong mga Amerikano na hipokrito. EU. EU. Yung mga Afrikano galing sa Middle East, mga Arab, noon pinapasok nila, ngayon sinarahan. Nandyan, sa labas. Winter is coming. So, pakahipokrito nito mo. Sino ba ka Amerika? Puti. Kayo naka-aral sa Amerika. Kayong mga pulis naka-aral sa Amerika. Magprangkahan tayo. Ano ang ugali ng mga bigotry? It's still there. Pagtangin talaga nila, why are there so many victims na? At kung makapatay ang puti, acquitted. Pagka-black, convicted. Patayin pa. Bata, 17 years old, nakahiga na, binaril pa. Harap-harapan, tapos pata, Hoy, Duterte, 2 senador. Hindi ganoon, ano. Kasi gago ka, hindi ka nakinig dito sa lecture ko. Nakinig ka lang doon sa cut-cut, pati yung sa, you know, it started in politics. I do not have to mention the name of my political enemy. Noon, kasi reglo na kami. Because the wife is related to me also. Pero sila yan, every may patay dito, sabihin niya, tanongin yung polis. Pagka walang suspect, extrajudicial killing, di ba? Sa inyo, pag may human rights, pagka may namatay dyan, kisi Huda, pinatay ng demonyo o ni Jesu Cristo, extrajudicial killing yan. Pag walang suspect, yan naman rin ang ano. That's the easiest. Bakit? Wala sir, suspect. Siguro sinalvage yan. The word salvage gained notoriety. Salvage is actually yung mga barko, the salvaging law. You salvage whatever is there na pagkapagpirahan. Then it had the connotation of salvage na the word salvage kasi murang it's a savage thing, salvage. Kaya naging byword yan. Pero yan talaga ang totoo. And yet the police, si inyong hipe, patapang na, sige. Hoy, sabi ko, Likra, huwag kang, ako ang magyabang ha. Tumahimik ko muna dyan. Tapos siya may mga award, naging poster boy pa ang buang. Ako dito, sige sagag-sagang na. Kayo yan dyan nasa, papakialam ko eh. Sinabi ko dyan, go out and work. Kasi ayaw ko natamad. Sabi ko, ano, tawagin ng estasyon. Ano? Gabi-gabi, may nakawan dyan. Saan mga tao mo? Oh. Ngayon, ganoon dito sa Davao. May incentive. Sabihin nila, binibigyan ko daw ng pulis para pumatay. Untang ina. Bakit ko kayo bayaran? Trabaho ninyo yan? Binibigyan ko incentive kasi for the next project, you can use the money. Wala man ang pulis, wala intelligence fund. Pagdating doon sa endgame, sabi ko, tagal ako. Doon, pagdating sa estasyon mo, anong i-liquidate mo? Tao? Hindi, yung gastos mo na hindi nawala, hindi mo dumating sa iyo. Lulukuhin mo. Sabi, liquidate mo. Sir, saan yung pera? Walang pera ang pulis. Liquidate mo. Paano? Use your initiative. Mag-liquidate ka na ng tao, mas mabuti pa. Pareho rin eh. Pero alam ko, kasi kulang talaga. Yung iba napipilitan yung may operation. Wala namang talagang, so, there will be changes probably next year. Pati ibalik ko kayo sa Police General, Police, SP, sinong bugok na general nag-isip nyo? Pati kayo hindi ko mag-isip, ano itong SP? Special Power of Attorney, Special Guard. Pinakialaman pa, follow ditong mga European inspector. Marami inspector. Ikaw rin na inspector. Inspector sa konduktor. Pareho mo.
sanitary inspector, inspector sa bus. Itong gobyerno na ito, kung walang magawa na yung krami na yan, pakialaman yung organization. Tama ha? Bagong chief PNP. Pagpasok niya si Lapu-Lapu nakaganon. Ready to salvage. Pagbago na, sabi niya, hindi, baba mo, it's a very hostile thing. Parang nakaganon lang. Bag-ubat, sabod. Pagkaman, di, palitan mo yan kasi masyadong so. Ana na lang. Hikog na ng pulis. Ako laking pulis ako. Magtanong kayo ng matandang pulis. Karamihan dyan patay na. I was growing up, dito, ang kabarkado ko, the mayor's unit. Ang mayor doon dito sa Davao City, kalaban ng tatay ko sa politika. Pero yung mayor's unit mismo ni Mayor Porras, puro kabarkada ko. Yun ang kainuman ko. Nung maliit pa, 16, 17. Tapos nag-aral na, nawala ako sa Ateneo, doon ako sa probinsya nag-aral. Akala ng nanay pati tatay ko, kasi Friday pa ko Martes pa, umuwi na ako dito. Sige na inom ko ubag mga pulis. Anong pulis niya to? Pag may maganda dyan sa nightclub, huwag mong galawin yan, amin yan. Sa mga gago, yung mga batan, papugi-pugi, mga gwapa. Kanang mga gwapa, mayroon niyang mga boyfriend na mayaman. Pero usually niyan, ang mayaman yung may matanda, na may pera na sa buhay. Yung mga ano dyan, wala pa yan. Yan ang pasukan ng mga polis. Pagtalik ko, pag alis ng matanda, sila na naman ang pumapasok. Ng polis kayo. Meron pa ako noong divinets of a police life. Noon dito noon pag na may namatay ng polis, isa lang ang pastor noon na polis. Karyaga. Medyo na siya noon. Every time na may manamatay ng polis, kay hugot kayang cemetery dito, di ba? Walang karag-karag na isa, kung wala doon sa taas sa mga puntod-purpan. Tidog sa tapos sabi niya, men in uniform. Kasayo ba na ito yung magmulto? O talaga yung may pa-shaking pa siya ng naka-uniforme yan, police major, Karyaga. Kat-kat na siya sa lubong. Tapos, men in uniform. Murag gitakig. Kaya, kasi, ano na talagang pulis? Tapos dito sa isang anak mo ng lubong, dito sa, nawadat po dito, sorry, sir, day pamilya anak. Mo ba? Dua, sir. Pareho po na ako, sir. Sorry mga pulis, kasi walang ginagawa kung hindi magparking dyan sa mga bar. Kaya ako mainit dyan Pagkabot niya sa bar, di naman naman kung sulod na nga ito, magtangotang kasi gwapa yun. Maya, ana gina istorya. Pumunta kayo dyan sa Central Bank. Lahat halos yan, 100%. Puro yan pinabuntisan. Either ng pulis o... Siguro na yung upat niya. Yan yung... Kaya nung simula nung may pulis dito na, alam mo na, ang Davao City walay vice squad.
I do not allow policemen to apprehend itong mga prostitutes there outside. Kasi gamiton man lang po, dadon ka to sa opisina, sakyan ka to sa lamesa, nauna itong mga lamesa, umahimong kama, butangan og newspaper, sakya, mamamaya. Wala akong nakitang successful prosecution ng commercial sex worker. Sige sumbong, sabi ko na, stop it. So dito sa Davao, they are not allowed. Policemen are not allowed to take care of it. It's a social problem. It's not a crime and criminality thing. Walang hulihan dito. Basta ang deal ko lang sa kanila is report to the city health every week. Have yourself check, libre man yan, then go out to it. But, condom. Condom. Problema lang sa condom, ug ang imong tiil, musulod sa medyas. Ug gamay imong tiil, wahagbong. Teka ng tiil, pareho na mong edad, anong tiil, gatiko-ko na. Di na mo di gani mo paak. Eh, hindi ba tayo bata? Yan ang problema dyan. Mayroon ka, bakit nagkasakit ito? Anong nagkasakit man eh? Kaya na inireklamo. Kasakit. Di ba sinabi ko sa inyo kondom? No? O sir, pero ba't naman sana yung dila, may yung gigamit? Wala naman. No more. Yeah guys, just do your duty. Huwag ka na magtanong ano. Basta pag magka-problema ka, the only thing that I ask of you is this. Do not lie to me. Magtanong ka dito na karami kong pulis sinap. Huwag mo akong bulahin. Pagka nagka-problema, kasabihin mo, sir, nagbarilan kami dahil isa lang yung girlfriend namin. Tell me the truth. Kasi putang itiwasan kita. Huwag kang lumapit sa akin na, sabihin mo, sir, nag-operate kami kagabi, sir. Pinutukan kami, ako ng rrr. Tapos may tinamaan civilian gano'n. As long as it is in the performance of duty, if you squeeze your trigger M16 at tinamaan mo ang kriminal at tinamaan mo ang buong mundo, okay yan. It is, ganito yan eh. Where are you at the time? Ano ka? Hindi, sino ka? Ano ka noong nagkabarilan kayo? Sa trabaho o sa kalukuhan, nag-agawan kayo ng pera dyan sa mga hantak-hantak? But if you are in the due is correct. In the due performance of duty, basta wala ka ng pag ang kriminal, tutok ka lang sa kriminal. Pag napatay ka ng 5 doon sa likod, you are in the performance of duty. That is excusable. Pero kung ikaw, nag-away kayo ng pareho kayo lasing ng pulis, ganun yan eh. Kaya yung pulis pati army, galit ako sa... Ano yung mga army pulis, of duty, ito kung saan-saan dumanating, mag-inon, my way. Itong army naman po targes, gustong kunin yung mag-init tayo na. Army, pulis, Kung wala in kontra sila na magpatay. Nagbabarila din sila. Tadyak. Kaya kalukuhan na.
Trabaho lang yan tama. Trabaho lang tama. Total, do not drink in public. Sabihin mo sa asawa ninyo, mga pulis. I do not want to see military men and police drinking in public with alcohol and intoxicating drink. So, invariably, masama tignan. At ang pulis may baril. Pagsabi ng pulis, yung microphone, 5 oras yan dito sa akin. Wala po yung supla. Wala dito sa balay ninyang inom. O yung bukid. Huwag dyan sa... Ayaw kong makita yung pulis na ganyan. At kung mapasubo kayo, just tell me the truth and I will take care of you. Military and police. Do your work. We have a serious problem. Dysfunctional families, 216 billion. Kaya ang krimen, widespread. Hold up dito, hold up doon papaskisan. O kita mo ngayon, nawala. So almost, inyong reduction sa crime, they dive almost by 50%. Now, it's a bit peaceful to walk anywhere sa Manila. Huwag kayong magkinig dyan sa human rights because ang human rights is always the antithesis of government. Kaya sila hindi na mag-iimbestiga kung ang pulis na araw-araw namamatay rin ako ng pulis. Na to go to summer, to condole. Pero ang pulis, sa aking watch, ngayon, automatic yan. Huwag sana mangyari. Pero we have to establish the rules. Pag na-disgrasya, 20,000 immediate. Wala akong pakialam sa benefit ng Office of the President. Ang pera ng gobyerno ginagamit ko yan. What na yung 20,000 immediately ibigayan, then 250,000. Totoo. Everywhere na saan ako. Nung pinuntahan ko, 250,000. Tapos yung asawa, automatic, tawagin ko yung, siyempre magdating ang presidente ka na eh. Sa lubog na lahat yan, mga DIL yan, ito. Yung asawa nito, yung byuda, try mo ng trabaho. Try mo ng trabaho. Tapos, i-enroll mo, tabihin ko naman yung PMS, ang Presidential Management Staff, i-enroll mo yung asawa sa 4Ps. So, may bigas kayo, doon sa pagka-pulis o military at may bigas kayo sa 4Ps. Pag may trabaho ang byuda, at least hindi masyado miserable ang buhay ng pulis. Ganon ako. At saka ano talaga, even during the heydays of the Sparrows, itong mga hitman ng NPS, no? I was the only one going to the funerals. Wala mo na akong pera. Mga good get is 100, 200, tapos magdagot ng kandila. Lahat kasi paglabas noon, yan sila Monteagudo, pag maglabas yan, Villaroman. Full battle gear talaga sila. But since I was crossing the ideological border, kasi yung anak lang kasi ako ng mahirap. Hindi ba ako pwedeng pilitin na ang mind. So I've always been sympathetic to the left. But itong left na ito, my hand, at sa dulo niyan, sinagad nila ang Communist Party of the Philippines. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. But my social horizon, kasi kami nagpunta lang dito, mahirap lang. At I've experienced even a demolition sa bahay namin. Sa likod ng Ateneo de Davao yan sa Claveria, kumpayan yan, yung kumpay yung parang kubo na basa, pinakain ng horse, kumpay tawag sa Bisaya. Ang tatay ko thought that it was too big eh. Kumpay grows only in wetlands. Nagtitulo na pala. But that's a long story. Someday I will trace you why ang Mindanao ganito. It's because of the imperialism. Alam mo,
nakausap ko ang left. Kita mo, wala tayong gira. Nakausap ko si Murad, pati Japar. So, there's a lull in the fighting there. Kinausap ko si Nur. Sabi niya, we have to talk. Sabi ko, get out there. Maglakad ka lang, sabi ko, Nur. Sabihin mo lang na you want to talk to me. Walang huli sa'yo. That's my order to the police and the military. Why? I am not a wartime president. My job is to seek peace for my land. So you have to talk to everybody. So naplansya ko na ang Mindanao pati NPA. They're not talking in Oslo. As a matter of fact, the ambassador, si Erna Goldberg, Prime Minister ng Norway, called me to thank me about yung sa hostage na relief. She was so profuse in the return alive yung national nila. Hindi ako, kaya yung ibang, mga military pati, they expressed resentment. Ano gusto niyo? Magpatayan tayo habang buhay? The insurgency problem started 45 years ago. I was still a student. I was listening to Maria Sison. Ngayon, kita mo, nag-aaway kami, nagmumurahan kami. Why? Because they violated yung ceasefire, ko. Kaya nagalit ako. Hindi ako bata ng left. I am just here. My horizons are left because the horizons of a poor man. Kailang along the way, I must have done, or my father must have something done good in his life. And my mother. Yung anak niya, umabot pa ng mayor tapos presidente. Alam mo bakit ako presidente hanggang ngayon? Kayo, all throughout the country, are we gathered here all throughout the country? Well, you should know that baski sa lugar ninyo, wala ako rin isang barangay captain. In Luzon, in Visayas, ang Mindanao, ang Davao City, well, of course, the barangay captains here. I got a 92% sa return ko sa elections. But in other places, wala akong, and yet, ayun. So, try to solve the riddle. Wala akong makinarya. Ito si moribund political party. Yun na lang yun ang kumukup sa akin as a substitute candidate. Wala akong makinarya, wala akong pera. So, try to solve. What is the riddle about? It was about messaging. So itong kayo, that is the platform that I promised the people. Corruption in government must stop. And it must stop. And stop it. Criminality pati drugs. So anong binigay sa akin ng tao? Yes. How many? 15 million. What was the nearest guy near me? Ano ang majority ko? 6 million. So, that's all the riddle. Hindi naman ako gwapo, hindi naman ako pero ayaw kong tumingin kasi. So, let's work. Ibigay natin yung sa tao, yung mandate nila sa akin. So sabi ko 3 things, I've been repeating it. I'll repeat it again for everybody. In this presidency, wala akong illusions. Wala naman akong perang nawala. Wala akong kayamanan na sinasangla. I never lost any piece of land. I never got the whole amount of money in the bank. Wala ako, taya ko dito, I will stake my honor, my life, and the presidency itself. As a matter of fact, tayo na impeachment, I will be removed. Go ahead. Wala akong problema. At matanda na ako. And besides, ayaw ko lang sabihin, it leaves a bad taste in the mouth again. Pero, Maria Josep, kung pabalikin ako, ayaw ko na. Alam na trabaho na inapunta ako. Paasahin kayo sa Malacanang. Pero ako pa siguro ang unang presidente mag-suicide. Sus, Maria.
Yun, akala kasi natin palace with all the glamour, anang na may security pa, sige lang sunod-sunod. Pati yung negosyo ko sa mga ano ko, hindi ako makano kasi malaman nila. Kaya itong kayong presidential security, pag may nalaman ako na sinagot kayo ng girlfriend ko, patayin ko kayong lahat. Hindi ka makano. On the day that I was declared winner by Congress, manihapon mo nga rin? Dili. Mukaon mo dire? Mukaon pa mo? Doon makadali-dali patagbaka diha. How many days are you here? For how many days will you be here? Bong, ano ka bong? Itong kita ng mga drogista, pag-aayos sila. Kaniban, ang ilang issue sa ilahan na yung may magdireta daw. Kani personal naman yung ilan na pwede nyo iparapol. Tapos pwede ko siguro parapol na lang siguro ko. Ilang, Ruina, ilang kayo lahat dito? $514. Oh, napagila di singit. Pulis yun. Para makapagtayo ng foundation, kailangan malamas ito. Kung gusto mo sponsorin para patakbuhin na namin ang foundation. Friend foundation. Women Police Foundation. Ako president. Ako ba rin president? Sige na. Para mag-isipahan. Kung gusto mo lang. Ito'y basta-basta na. Ang polis, ang polis na hindi na sila All right, President Duterte, they're sharing a light moment with policewomen who are attending a summit on community policing. And President Duterte earlier announcing that he had a new narco list that had already been revalidated by security agencies, PNP, NBI. Ayan.